Magandang morning. Happy Tuesday sa lahat. At sa ating pong mga nakakasama, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Anumang oras po ang iyon na kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroon, ay laging sumagi sa inyong alaala na kayo po'y minamahal ng labis at labis ng ating mahal na Panginoon Diyos, at siya'y nagnanais na kayo po'y kalingain at kayo i-bless na mainam. Ako po muli ang nilingkod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay magpasimula ng ating pong araw, na tayo ay inuuna natin ang ating pong mahal na Panginoon Diyos, sapagkat ikaw at ako ay laging una sa Kanya at prioridad sa Kanya. Ating po binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa magitan ng Google Meet. Magandang morning, Sister Nora, Sister Ami, at gayon din magandang tanghali, Ate Edith. Magpagpalang umaga po sa lahat. Happy Tuesday. Happy morning devotional po. Magandang morning po. Happy morning devotional po. And happy Tuesday. God bless ito. Good morning po sa lahat. Ang hirap pong pumasok kanina, Elder, kaya nag-message na rin ako sa FB kanina eh. God bless us all. Ayan, paumanhin at medyo na-delay ang ating pong pagla-live. Gawa ng nag-ayos pa kami ng ating pong setup. At medyo yun po ang cause ng delay. At praise the Lord. At naayos naman din po. Kaya nga po wala nang patumpik-tumpik. Tayo po ay dadako na agad-agad sa atin pong prayer time. Pero bago po yun, atin po muna palang batiin yung may birthday ngayon. Happy birthday kay Brother Jesus Corsanes at kay Rodel Rivera. Nawa marami pang birthday sa inyo pong maranasan na pinagkakalob natin pang mahal na Diyos, at ang blessing niya ay sumasagana sa inyo sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pag-ingat, patnubay at gabay ay sumainyo po. Dahil nandyan, amin kayong babatiin ng Happy Birthday! Ayan, maligayang kaarawan sa may mga birthday celebrant po ngayon. Natin time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po mga minamahal ko, ano pang inahantay? Huwag na pong magpatumpik-tumpik. Tayo po'y gumising-gising na at bumangon-bangon na. At halina po kayo, tayo ay mag-morning devotional na. At isama po ang buong family. Opo, God loves the family. Pinagpapahalagahan po ng Panginoon ang buong pamilya natin. Kaya nga tayo rin marapat pagpahalagahan, sapagkat ang pamilyang binubuo at tinataguyod sa mundong ito ay ito rin pong pamilyang iakyat sa sangkalangitan. Marapat lamang dito pa lamang pinapractice po natin ang buhay makalangit. Kaya nga po sa altar ng Panginoon magtungo at sa ilalim ng bandera ng ating pong Prinsipe Emmanuel ay nagkakaisang sinasabi, "As for me and my house, we will serve the Lord." At bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling manalangin, humingi tayo ng tulong sa atin pong pagkaunawa at pagkakabuhay ng ating pong morning devotional. Mapagpalang Ama, Diyos na dakila, kami po ay handa nang tanggapin ng iyong pong mahalagang mensahe ng pag-ibig. Maasa kami, O Diyos, ang banal na Espiritu ang minsan pang magiging aming tagapagturo. Pangunahan po kami, handa kami sa pakikinig, pagtanggap ng iyong mga katotohanan, at ang katotohanan niyo siyang magpapabanal sa amin at magpapalaya sa amin. Maasa kami na ito ang babago namin pong buhay. Maasa kami, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong mga anghel ay makayayari kami na kami po ay hindi mapapasok ng tukso. Bagkus, bayayari kami na amin pong masasabi, amin kayong nakatagpo at aming naranasan ang iyong pong malapit at malalim na pakikipagniig po sa amin. At patawarin mo kami sa aming pagkakasala, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Okay, samantala atin pong binabati mga minamahal ko, yung atin pong mga nasa FB Live, po. At paumanhin po sa mga nasa FB, na delay po kami ng aming pong pag-e-ere sapagkat nag-ayos pa kami ng aming pong setup sa aming pong laptop.
Ating binabati, sila Sister Arsenio Marioles. Magandang umaga po. Happy morning devotional sa lahat mga kapatid. God is good all the time. At si Ate Rita Hornal, God first morning po sa lahat. God is good all the time. Sister Flor Sanoria, kasama natin. Good morning po. Si Nanay Lita at Tatay Ricardo Bacobe, good morning po sa lahat. God bless us all. At si Brother Jerome Brother John Emerson, ang sabi niya, good morning po. At si Ate Mary, sabi niya, good morning po sa lahat. God bless Elder and family. And may God bless you more, Ate Mary. At ganyan din po si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Good morning. Happy Tuesday po sa lahat. God bless us all. At si Tita Tessie Lopez Salober. Ayan, good morning po sa lahat. God bless about isa. At Sister Wilna Rolye, good morning everyone. At sa iba pa na mga naka-live na po, ay maigi po na ilagay din ang inyong po mga komento, ang inyong po mga greetings upang ma-acknowledge namin ang presence po ninyo. At kung kayo man po ay mayroong prayer request, ay maigi po na ilagay din dyan sa ating pong comment section upang ating pong mabasa. Marami po ang mga bagong pangalan na lumitaw sa ating pong comment section kahapon. Pamin po, hindi ko naisulat ko kanina, pero kay Sister Imelda po yung listahan. Kaya pamanin po, hindi ko po banggit yung mga pangalan, pero God bless po sa inyo. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Okay, so tayo po ay magpasimula ng ating pong pagbasa, ng ating pong morning devotional, pagbasa at pagre-reflect sa ating pong morning devotional ngayon. Okay, so ngayon po ay ating pong pag-aaralan naman yung mga pantas. Kahapon, ang ating pong pinag-aralan, mga lalaki at babae na mga kinatawan ng ang Panginoon Hesukristo. Napag-aralan natin doon bilang kinatawan ng ating pong Panginoon, ay makita dapat sa atin ang pag-uugali ng ating pong Panginoon Jesus. Napakahalaga po yun. At gaya ng nabanggit natin, na misrepresent natin na ating pong mahal na Diyos kung kabaliktaran ng kanyang kaugalian ang makikita sa atin, kung kabaliktaran ng ating pagsasalta, ang pagsasalta niya. Marapat lamang na kung ating pong Panginoon Jesus ay Diyos ng pag-ibig, tayo rin naman po ay mga lalaki at babaeng kinatawan na maibigin. Una sa Diyos at ikalawa sa ating pong kapwa. Tandaan lagi, ang relationship should be vertical and horizontal. Vertical is the relationship to your God, and vertical relationship to your fellow men. Yan. So ngayon, ang ating pong pag-aaralan, September 2, ang mga pantas. Ang sabi po ng aklat ng Mateo, Kapitulo 2, talatang 1 at 2, ngayon pagkatapos na may panganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ni Herodes na hari, narito, ang mga pantas na tao mula sa silangan ay nagsiparoon sa Jerusalem na nagsasabi na saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito upang sambahin siya. Alam nyo mga kapatid, ito yung mga magandang aral lang meron dito sa ating pong pinag-aaralan. At right away, dito lamang po sa ating pong key text, makita natin kung anong aral na nilalagay. Alam nyo, yung pong mga pantas ay tinuturing ng mga hindi Hudyo po, pero makita natin, ang kapansin-pansin dito, ito pa mismo ang nakaalam doon po sa mga palatandaan ng ating pong Panginoon Jesus ay isisilang na. Yung mga Hudyo na pinangakuan ng Mesiyas, mga minamahal ko, na sa kanilang lilitaw, ay walang kaalam-alam. Gaya nga ng ating nabanggit anong nangakaraan natin pag-aaral, yun po naging problema sa mga misconception, yung mga maling pagkakaintindi, meron pong mga maling pagkaunawa. At balitanawan lang natin, hindi nga ba, mga minamahal ko, naging sagabal sa pagkaintindi nila ay yung kanilang mga maling interpretasyon na kanilang napagkamalan ng unang pagdating ay yung pong ikalawang pagdating, yung malulhati. Hindi iyon, kundi iba ang sinasabi ng banal na kasulatan. At yung kanilang paniniwala ay nalagyan ng isang taklob dahilan sa kalapong mga kaugalian, tradisyon. Yan. Kaya nga hindi nila ito naintindihan. Okay, ngayon, punta po tayo sa ating pong babasahin. Tingnan niyo po ito.
habang pinag-aaralan ng mga magi. Ang mga kapatid, hindi po magi sa ano to ha. Hindi po sa pagkain to. Mga kapatid ha. Ito po ang tawag doon po sa mga pantas. Okay, ang sabi diyan, sa kalangitan, lumitaw ang isang makinang na bituin. Naganap na bago sa kanila. Habang tinititigan nila ito, humanga sila na ito ang tagapagbalita ng isang magandang kaganapan. Nagpasya silang ano daw po, imbestigahan ang bagay na yon. Umaasang gagantimpalaan sila ng kaalaman tungkol sa pinangakong Mesiyas. Hinikayat sila ng Panginoon na sumulong at kung paano ang haliging ulap ay gumagalaw sa unahan ng mga anak ni Israel. Sa ilang, gayon din ang bituin ay pumapatnubay sa mga pantas habang sila ay naglalakbay patungo sa Jerusalem. Bakit naka-highlight ng blue? Mga minamahal ko, tayo po ay maikling sandali tayo huminto at maglagay ng refleksyon. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng espiritu ay dapat po nating imbestigahan. Sapagkat gaya nga ng banggit ng ating pong Panginoon Jesus ng banal na kasulatan na sa panahon ng kanyang muling pagbabalik bago ito ay marami ang lilitaw ng mga bulaang propeta at marami ang mga darating sa pangalan Panginoon na kung saan ang hangarin iligaw maging yung mga hinirang. Ano pong sinasabi? Ano pong payo sa atin? Kaya ang sabi niya, imbestigahan. No, siya sa atin nyo ang bawat espiritu kung ito nga ay sa Diyos o hindi. Kaya nga dito, napakahalaga po sa atin yung pong ating part na gampanan. Na wag agad-agad maniwala kundi tayo po mismo ay pag-aralan natin. No po, huminto tayo sandali, tingnan natin ang ating mga Biblia, buksan po natin ito, alamin kung iyon nga ang sinasabi. Kaya nga madalas ko nabanggit, di po ba? Mga kapatid, kayo po'y mismo ang intindi. Kayo po mismo ang magbukas at pag-aralan po natin ang banal na kasulatan. Maging sa akin, mga minamahal ko, no po, huwag agad-agad maniwala, kundi siya sa atin ang banal na kasulatan. I encourage you po. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Bigyan niyo pong panahon ang banal na kasulatan. Basahin niyo po ito, pag-aralan niyo po ito, at idalangin sa Diyos na Panginoon ko, nais ko na malaman na yung makatotohanan. At right away, ang sabi po ng Jeremias 29:11-13, ang sabi doon, particular po yung 12 at 13, kung iyong hahanapin siya, iyo po siya matatagpuan kapag hinanap niyo daw po ng inyong pong buong puso. Opo, kaya napakahalaga yung atin pong paglalaan ng oras upang atin pong pag-aralan ang kanyang salita. Sapagkat, sabi nga, at inyong nalalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Juan 8:32. Yan, mga minamahal ko, no po. Ganun ang ginawa nito pong mga pantas, no po. Kaya nga sila'y nag-imbestiga. Kaya nga sila'y nagantimpalaan na natagpuan nila, kung ipapass forward natin ang pagbasa, natagpuan po nila ang Mesiyas. Ano po sinasabi sa atin? Kung ganun din po ang atin pong paghanap sa ating pong Panginoon, kung ganun din po ang atin pong pagdanais na malaman ang mga katotohanan, ay tiyak na atin pong malalaman. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, ang sabi niya, umato kayo at kayo pagbubuksan, humanap kayo at kayo makakatagpo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Kaya nga hindi po maaari na mabigo tayo kapag ginawa natin yung ating part ng pagnanais. No po? Yung ating pong pagkagusto na gawin. Yung pong ating intentional na paggawa nito, mga minamahal ko. Kaya nga anong pong nangyari? Pumatnubay ang pantas, yung bituin, pumatnubay habang sila'y naglalakbay patungo sa Jerusalem. Ito na, nakarating na po sila sa Jerusalem. Pagpasok sa Jerusalem, ang mga magi ay nagtanong ng masigasig, nasaan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ang mga pinuno Hudyo ay nasa kamangmangan pagdating na matuwid. Dahil hindi sila naghanda para sa kanya, hindi nila narinig ang mensahe ng anghel. Narito, dinadala ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan. Yun pong
papaalam, hindi po nagkulang ang Diyos. Ano po, sa pamagitan po ng mga anghel, pamagitan po ng bituin, sa pamagitan ng banal na kasulatan, ipinaalam ng ating pumahal na Diyos. Kaya hindi po pwedeng makamatwiran tayo na hindi ko narinig, hindi ko alam. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po gagawa yan ng anumang bagay malibang kanyang ipahayag po ito sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Ayon po yan sa aklat ng banal na kasulatan. Ano po? Kaya nga ang problema, itong mismong mga pinangakuan hindi alam. Okay. Saan tayo papasok dito? Alam nyo mga kapatid, ito po yung problema. No? Minsan, nasa atin na yung mga aklat, no, na binigay para sa ating ikatututo, ngunit hindi na giniging kapakinabangan natin sapagkat hindi natin to ina-apply. Take for example, sa ating pong mga Seventh-day Adventist, tayo po ay pinagkalooban ng gift of prophecy sa pamamagitan natin po kapatid na Sister White, at ayan po ang palatandaan ng huling iglesia, at yung pong may patotoo ni Jesus. At ang patotoo ni Jesus, yan po mga minamahal ko, ang gift of prophecy. Yan po ay nakakabit sa tunay na iglesia sa huling kapanahunan, at ang ating pong itinuturing na ating propetisa ay ang ating Sister White. Okay, andito po ang ating pong maiugnay. Alam niyo po ba mga minamahal ko, marami ang mas malusog ngayon kaysa mga Seventh-day Adventist sapagkat ang sulat ni Sister White ayon sa batas kalusugan, yung health reform. Ang sumunod, yun pong nasa labas, samantalang ang nasa loob, hindi binigyang pansin. Alam niyo pa po ba, mga minamahal ko, merong isa ko nabasa nang sabi niya ay ganito. Yung pong isang kongregasyon, hindi po Seventh-day Adventist yun, siya po ang may hawak ng record books na kung saan siya ang pinakamalaking kongregasyon na meron. Libo sa isang kongregasyon. Ang kongregasyon po, halimbawa yung Limay, meron lamang po kaming ilang mga 100 mahigit na aktibo na mga members, pero more than that, mga minamahal ko, nasa 200, 300 sa kabuuan sa aklat. Yun po yung kongregasyon kung ilan yun nando sa church. Ngayon, libo'y nasa kanya, minamahal ko. Pero, tanongin nyo po, paano siya nagsimula? Ang ginamit niyang aklat ay ang aklat ni Sister White tungkol sa evangelism, mga minamahal ko. Kaya nga napalago yung pong aklat. Ano pong sinasabi sa atin? Mga kapatid, nasa atin pong mga tahanan ang mga aklat. Nasa e-book po, mga minamahal ko, sa ating pong mga cellphones, po pwede natin siyang i-browse para ating pong pag-aralan. Lalong-lalo na mga minamahal ko, yung pong banal na kasulatan, nilagay diyan kung paano ka magiging malusog. Meron pong original na pagkain na dapat kainin. At meron mga pinahintulot na dapat kainin ng mga karne at mga lamang dagat at mga ibong lumilipad. Lahat ay may pamantay. Maging mga insekto na pwedeng kainin, meron. Mga mammal ko. Kaya hindi maaari na sabihin natin, Panginoon, hindi ko nalaman. Kagaya po nito ng mga Hudyo. No po, hindi nila nalaman na daig pa sila ng mga nasa ibang lugar. Ay wag naman po mangyari sa atin ito na araw-araw tayo nababasa, araw-araw tayo nakikinig, ngunit walang nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Bakit? Sapagkat hindi natin siya ina-apply o hindi natin siya iniintindi at unawa. Okay, so atin po ilipat pa. Maikli lamang po ito, no? Yung atin pong babasahin, pero I'm sure marami pa tayo matututunan. Ang sabi pa po dito, ang mga pastol ay nagpatotoo tungkol sa pagdalaw ng mga anghel. Ngayon, ang mga tao mula sa malayong silangan ay nagdala ng balita. Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito upang sambahin siya. Ang mga tao ng ibang bansa at pananampalataya ang unang nagbalita ng pagdating ng Mesiyas. Very ironic, ano po. Mahal ko. Ikaw na mismong iniwan ng tagubilin, hindi mo alam. Samantalang itong mga nasa malayong lugar sa kanilang pagsisiyasat, mga minamahal ko, ay nalaman. Huwag nawang mangyari sa isang mananampalataya na ganito ang kanyang kasapitin. Alam nyo, actually, may hula po. Sabi niya,
marami ang lalabas sa panampalataya. Marami ang nauuna na mahuhuli at ang nahuhuli ay mauuna. Ito po ang nakakabahala. For 70 years, 80 years, sa tagal natin sa panampalataya, sinasabi natin na tayo ay nasa tamang relihiyon. Pero pagdating ng araw, tayo pa pala ang iwan. Kaya nga, napakahalaga, mga minamahal ko, ang pagsisiyasat sa ating pong mga panampalataya. Wika ng Biblia, siyasatin nyo yung mga sarili. Tingnan ninyo kung kayo nasa panampalataya pa, malibang kayo po'y mabigo. Kasi ganito pong nangyari. Hindi na matatanggi, yung pong yung nangyari, yung pong nakaalam at nakatagpo sa Mesiyas, yung pong nasa ibang bansa na itinuturing na pagano, samantalang yung mga Hudyo, mga minamahal ko, dahilan sa kabahalahan ng mga bagay-bagay, hindi sinasiyasat maigi ang banal na kasulatan, tinalo na kanila pong preconceived ideas, yung kanila pong, yung po sinasabi ng banal na kasulatan, naiwan at hindi natagpuan ang Mesiyas. Ang sabi po dito, nagulat si Herodes na ang mga rabi ng Hudyo, mga lalaking tinitingnan ang kanilang sarili bilang pinaburan sa lahat ng iba pang mga tao. Yan po yun, yung Israelita at yung haring Hudyo, ang sabi niya, ay malamang na nasa kadiliman, habang ang mga tinawag nilang pagano ay nakatanggap ng tanda mula sa langit na ang hari ay isinilang. Sa pagkatawag sa mga pantas na tao sa kanya, si Herodes ay tinanong sa kanila kung anong oras lumitaw ang bituin. Nang marinig nila ang hari, ay nagsialis sila. At narito, ang bituin na kalang nakita sa silanganan, ay nangunguna sa kanila, hanggang sa dumating ito at tumayo sa kinaroroonan ng bata. Sa kanya ng mga kaloob, ginto at kamangyang at mira, palibhas ay binala ng Diyos sa panaginip na huwag silang bumalik kay Herodes. Sila ay umalis sa kanilang sariling mga bansa sa ibang daan. So, ang katapusan, yung kanilang hinahanap ay natagpuan. At ng kanilang itong matagpuan, sila ay kanyang sinamba at nag-alay ng kanilang mga handog. Mga kapatid, ganun din nawa ang maging ating karanasan. Hanapin natin ang ating pong Panginoon ng buong sikap, buong puso natin siyang hanapin. At tunay nga na hindi tayo mabibigo, na kagaya po nito ay atin po siya natagpuan. Ngayon, tanong, brother, paano kung natagpuan ko na? Ang sabi po dyan, siya'y kanilang sinamba at kanilang nilaanan ng kanilang mga handog. Opo, mga minamahal ko, matapos matagpuan ang ating Panginoong Diyos, matapos matagpuan natin ang katotohanan, manatili na po tayo doon sa katotohanan at ating ihandog ang ating mga sarili bilang buhay na handog sa Kanya. Ang sabi nga sa talata ng Biblia, sa Roma 12:1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, pinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na yung handog ng inyong sarili isang haing buhay, banal at kasiyasa sa Diyos, na siya yung karampatang pagsamba. Yun po, dapat, naman ko, yung atin pong magiging response, yung atin pong magiging reaksyon kapag natagpuan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ngayong umaga, mga minaman kong kapatid at kaibigan, ang atin pong pinag-uralan, ang mga pantas. Okay, so ngayon ay atin pong bubuksan ang ating pong panahon para pagreplikan ito pong ating pong binasa na morning devotional. Kaya kung meron po kayo na nais na naging take away nyo ngayong umaga, wag po natin itong ipagkait kundi bagkos pag-usapan pa natin atin pong tingnan na may pagsisiyasat, ano ba ang ninanais na iparating sa akin ng morning devotional? Alam nyo, ito po dapat natin laging tanong ang tanong natin ito, Panginoon, ako'y ginising mo, maaga kong nag-tune in. Narinig ko, nabasa ko yung balita. Ano na? Ano na yung magiging value sa akin ito? Anong kahalagahan sa akin ito? Anong magagawa sa akin ito? Atin pong idinadalangin yan. Panginoon ko, turuan mo po ako sa iyo pong paaralan na maintindihan ko ang nais mo na iparating sa akin. Kaya, ngayong umaga, kung ano pa man po ang inyong mga takeaways, ay maigi po share po natin
sapagkat hindi po yung naintindihan nyo, naintindihan na iba, pagsamasamahin po natin yan. At kaya nga, two heads are better than one, biblical po yan, mga minamahal ko, kaya napakahalaga po na tayo po ay magsama-sama upang pag-aralan pa natin. Okay, sino to? Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po mga minamahal ng kapatid. Sinasabi po dito sa Isaiah 61 verse 1, balita ng kaligtasan. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sinasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang isinugo akong mapagpagaling sa mga bagbag na puso upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at binuksan sa mga bilangguan ang mga bilanggo. Yung Panginoon po dito ay inaano po sa atin na tayo po ay maging masunurin sa kanyang lahat ng mga pinapahayag na mabuting balita sa bawat isa sa atin. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kung tayo lamang po ay magiging masunurin at magiging tapat na katiwala, wala pong ilalagay ng mga karamdaman sa bawat isa sa atin. Makikita po natin dito na ang Panginoon ay napakabuti at siyang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa. Naway tayo po ay maging masunurin sa lahat ng kanyang mga pinagpuutos. Huwag po tayong maging masuwayin upang huwag po tayong mapahamak. Dahil kung tayo po ay lubos na magtitiwala at mga hawakan sa pangako po ng ating Panginoon, siya po yung magbibigay ng paggabay sa bawat isa sa atin. At ang sinasabi po ng Lucas 4:43, subalit sinabi niya sa kanila, kailangan ko ring ipangaral ang ibang bayan ang mga magandang balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ako'y sinugo para sa layunin ito. Pinapakita rin po rito sa atin na kapag tayo po inano ng Panginoon, dapat po tayo umano sa kanya na manghingi ng patnubay, na maging masunurin po tayo sa lahat ng oras. Wala po tayong magagawa kung sa sarili lang po natin, pero ang Diyos maraming magagawa sa atin kung ipagkakatiwala po natin ang lahat sa Kanya. Dahil siya po yung nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Siya po yung Diyos na makapangyarihan, siya yung Diyos na mahabagin, siya yung Diyos na dakila, at siya yung Diyos na mapagpatawad. Kaya manatili po tayong nasa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen, Sister Imelda. Actually, yung pong binasa, Sister Imelda, yun po ay hula patungkol po sa ating pong Panginoon Jesus, ano po. At tunay nga na siya po yung magandang balita. Ang tanong sa atin ngayon ito yung pong kasing anghel, minsan ang tawag po dito ay mensahero. Katulad halimbawa, yung 3 angels message na dala-dala ng mga Seventh-day Adventist. Hindi po iyan literal na anghel na mga mensahero, kundi yung mga anghel na tinatawag, tayo po yon na nagpapahayag ng mensahe ng ating pong Panginoon. Ngayon, ang sabi nga dito, sa ating pong binabasa kanina, yung pong mga anghel ay nagpapahayag ng may malaking kagalakan doon po sa mabuting balita. Ano po, di ba sabi niya, narito, dinadala ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan. Ngayon, ang tanong sa atin, bilang mga mensahero ng Panginoon, sa huling kapanahunan, tayo na nakakarinig. No po, tayo na tumanggap ng aral. Paano natin po dinadala ang mabuting balita sa ating pong kinalalagyan? Sa ating pong lugar trabaho, sa ating pong lugar ng paaralan, sa ating pong mga lugar ng palengke, sa ating pong mga nakakasalamuha kung saan-saan man, paano natin dinadala ang mabuting balita, which is, who is, ano po yung good news? Jesus Christ. Maminaman ko. Kaya nga nasabi ko, nung last time natin ating pong pag-aaral, ang pinakamagandang istoryang ating napakinggan, ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pananatiling buhay ng ating pong Panginoon Jesus. At ang pinakamagandang istoryang ating may sasalaysay ay ang ating pong Panginoong Jesus. Paano natin dinadala na may malaking kagalakan ang mabuting balita? Okay, yan po ang pwede nating pag-usapan. Brother Dong, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat. Brother Marlon, yung pagkakaalam ko po sa tatlong mago, di po ba nakasanayan na lang na tatlong hari ang tawag po ng iba nating mga kapatid, ano? Pero hindi po sila hari. Kung tawagin po sila tatlong pantas, ano po? Yung pantas po ay kumbaga ay dayuhan doon kasi sabi, galing sila sa silangan, ano po? So napakaganda po ng magiging reflection natin dito, ano? Marami po siyang reflection na ibinibigay sa atin.
sila po ay sinabing 3 pantas. Ano po ba yung pantas? Di po ba marurunong, matatalino? Pero hindi po nila nagamit yung kanilang talino na yon sa paghahanap doon sa ating pong Panginoong Hesus nung pinanganak siya. Ang ginamit po nila ay guide pa rin ng Diyos, yung pong bituin, ano po, kaya nila nakita. So ating pong buhay, mga kapatid, sabi mo nga kanina, Brother Mardon, na yung iba, sa iba pa natin nakikita yung mga talagang dapat natin palang ginagawa. Tulad nung 3 pantas, nakita nila yung sila'y sumunod doon sa bituin at kaya nila nakita. At ito pang mga dayuhan yung nakakita. Ano po? Sabi nga, kung tayo ay marunong man, walang magagawa kung di natin susundin pa rin gagawin yung guide ng ating Panginoon. Ano po yung guide natin ngayon? Di po ba yung Bible? At saka ito po, yung ating pong mga pag-aaral na ito. Yung napakaganda po ng reflection niya, At sa iba pa, taga-ibang lugar pa ang nakahanap doon sapagkat napakalapit ng Hudyo, yung Hudyo. Sila dapat ang nakakaalam na darating na ang Mesiyas sa katauhan ng naipanganganak sa sabsaban. Pero yung 3 mago pa ang at tingnan nyo nung nakita nila. Tama ka, Brother Marlon Binigyan nila ng mga regalong ginto, At yun nga po, sa ating buhay, pag nakita na natin si Jesus talaga, ay tunay naman na anong alaman tayong ginto, ano pong may hahandog natin sa Kanya? Ito pong ating sarili, Ito pong ating buhay na ito. Na kung saan ay tunay na walang kasing halaga na Kanyang ibinigay sa atin. Napakaganda po ng reflection dito, mga kapatid. 3 pantas, pero hindi sila nanalig sa kanilang talino. Sila ay sumunod pa rin sa guide ng Panginoon para nila makita. Yun lang po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen, Brother Dong. Napagandang reflection po no, yung kay Brother. Yun po yung sinasabi ko, Sabi nga, 2 heads are better than 1. Alam nyo, habang ikaw ay nagbabasa, habang ikaw ay nakikinig, nung mga seryoso mong pinakikinggan, binabasa, meron pong papasok sa'yo at papasok. Po? Kaya nga, iba ang pagkaintindi ko, iba ang pagkaintindi nyo. Pag samasamahin natin, abay, malaking pagpapala po yun. Alam nyo, yun po, Kaya nga, ang sabi ng Zacarias, hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating sariling kapangyarihan, ang pagtatagumpay po ay sa Espiritu ng Diyos. Ganon din po yung banggit ni Brother Dong. Pantas nga, yun po ay matalinong mga tao. Pero, kaya nila nakita ay sa gabay din po ng Diyos. Yan po, makita natin talaga sa banal na kasulatan kung paano ang dapat. Actually, sa buhay ni Kristo, ay pinakita na sa atin kung paano. Yung atin pong kagustuhan na tayo ay lumapit sa Diyos at makipag sa Kanya, yung pong kalooban niya sa atin pong gaganapin. At plus yung kapangyarihan ng Diyos ay equals po yung pagtatagumpay. Punta tayo sa tukso sa ilang. Diba saan po nagtagumpay ang ating pong Panginoon Jesus? Sa pag-asa sa Kanyang Ama at sa pamagitan po ng banal na kasulatan. Kaya po nagtagumpay doon sa tukso. At sa buhay ng ating pong Panginoon Jesus ay sabi niya, hindi ako nagsasalita ng aking salita kundi salita ng aking Ama. Ang aking ginagawa ay gawa ng aking Ama. Anong sinasabi sa atin? Ganun din po yung ating pong kooperasyon sa ating pong mahal na Diyos. Kasi ano lang yan mga kapatid, punta tayo sa isang usaping pakikipagkasunduan o yung paggawa ng isang tipanan. O sa atin po ay contract signing. Diba? Sa contract signing, meron pong bahagi ang bawat isa. Meron kayong sinasang-ayunan na pinagtitibay nyo sa pamagitan ng inyong pagpirma. Okay? Ngayon, may gagawin nyo isa. Po. Ngayon, oras na hindi ka sumunod doon sa inyo pong sinumpaan, pinirmahan, pinagtibay yung kasunduan, ay makakasuhan ka ng breach of contract. Ganon din po tayo, mga naman ko, pagka hindi natin sinunod naman din, ang ating pong bahagi ay, problemang malaki. Kaya napaganda nyo kay Brother Dong na reflection po, sa kalooban pa rin ng Diyos. Babalik pa rin tayo
mga minamahal ko, sa atin pong mahal na Panginoon. Yan. Okay, thank you, Barara Dong. Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Sabi po sa Juan 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos na nananatili sa Kanya. Kaya dapat po tayo po ay lagi po tayong sumampalataya sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, dahil upang para wag po tayong mapariwara kung tayo lamang po ay mananatiling susunod sa ating Panginoon, tayo po ay hindi mapapahamak. Kaya nga po ang sinasabi ng 1 Juan 4:19, tayo ay umiibig sapagkat ang unang umibig sa atin. Kaya yung Panginoon po ay manatili po sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa isa't isa. Siya po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at katatagan sa buhay. Kaya nga po yung sinabi ng Juan 15:12, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tayo po ay minahal ng ating Panginoon, kaya tayo'y magmahal din sa ating kapwa. Kung paano po tayo minahal ng Panginoon, ipakita po natin na mahal din natin ang ating kapwa kahit ano pang katayuan niya sa buhay, dahil ang Panginoon ay pag-ibig sa bawat isa sa atin. Inibig niya tayo ng wagas, siya po ang nagbigay buhay sa bawat isa, kaya tayo po ay manatiling may pag-ibig sa isa't isa. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Okay, so basahin po natin itong mga nasa komento, no po. Tingnan muna natin. No? Samantala, binabati po natin si Ate Peli Sulilapsi. Good morning to all. God bless everyone. At si Brother Limbel Arellano. Good morning po sa lahat. God bless. Ayan, magandang umaga po. At sa inyong pong buong family, and God bless po sa inyong lahat. At kamusta po sa ating mga kapatiran ng Hermosa Kulis SDA Church. At ngayon din natin pong binabati tayo ni Sister Joy Villarosa. Good morning po sa lahat. At ang aming pong kaibigan, si Ate G. Conesido. Good morning po. At si Sister Emma Halos Doniego. Good morning po mga kapatid ko kay Kristo. At ngayon din, Sister Lenny Gregorio Evangelista. Good morning everyone. At ang sabi po dito ni Sister Arsen Merioles, alam nyo, na-appreciate ko po yung inyo pong pagiging maalab sa mga pagkokomento, no po. Kaya sisikapin ko po yung inyong po mga tinatype na yan ay mabasa kahit na mahirap magbasa pagka gumagalaw. Ay sisikapin ko po sapagkat nag-e-effort po kayo. At God bless you po. Ang sabi ni Sister Arsenia, maraming mga relihiyon ang mga sana yon, ang mga lumalaganap sa sanlibutan ito, iba't ibang pagkaunawa na kanilang pinaninigan ang kanilang pagkakaintindi. Ang sabi diyan, no? At pangunawa. Kaya kung ipaliwanag natin na mga Adventist ang ating mga kalaman, ay hindi na nila wait lang po ay hindi na nila pinaniniwalaan. Ayan. At ang sabi pa dito ay ang pagkakalam nila ay teka lang po pasensya na po mga kapatid, medyo gumagalaw kasi ang pagkakaalam nila, kaya ipakita natin ng mga Adventist ang tunay na panampalataya sa pamagitan ng ating mga gawa sa salita at mga ikabuhay upang tayo maging tulay nila sa makatutuhanan pagtitiwala sa Panginoon. God bless po sa lahat. Salamat Elder at kayo nakabalik sa FB. Talaga na-miss ko po ito tuwing umaga. Binabantayan ko talaga ito. God bless you po, Sister Arsenia. Tama ito, mga minamahal ko, no? Sabi nga kasi, action speaks louder than words. Mga minamahal ko, no po? At kapag ka ito'y napakita, no, ang katibayan sa ating pong mga karakter, yung ating pong paraan ng pamumuhay, abay, hindi mo na kailangan pang mag-sermon. Kapagkat ang yun pong the best sermon is a life sermon. Ano po, sabi nga ng aklat ng Santiago, ipakita mo sa akin ang panampalataya na walang gawa at ipakikita ko sa iyo ang aking panampalataya sa pamagitan ng aking gawa. Alin po ang paniniwalaan nyo? Yung pong bibig lang o yung pong nakikita sa kanya pong buhay? Kaya tama itong sinasabi ni Sister Arsenia, po. Kapag ka ito'y naikabuhay natin, yung pong buhay ni Kristo,
ay hindi mo na kailangan na mag-sermon, na mahabang sermon, sapagkat ang iyong buhay ay sumisigaw na tunay nga na si Kristo ang iyong pinakikilala. Actually, ito po, gusto ko i-share sa inyo ito. Bago tayo mag-pray, ang oras po kasi natin ay 6:31. Gusto ko po i-share sa inyo, ito pong aking nakita na teksto ng Biblia. Ano nga ba ang tunay na relihiyon ni Kristo? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang relihiyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Tamang-tama ang sabi ni Sister Asenia. Opo, mga minamahal ko, kinakailangan po yung buhay natin ay kagaya ng buhay ni Kristo. That's it, mga minamahal ko, no? Tayo po, ang ating pong Diyos na sinusundan, Diyos ng pag-ibig, at ang mga lalaki at babae na representative ng ating Panginoon ay babalik tayo sa aral natin kahapon, should be people of love din, mga minamahal ko. Okay, tayo po ay dadako na sa ating pong prayer time. Maraming salamat po sa inyo pong mga pag-share, both Google Meet at FB Live. Ito pa. Ang sabi ni Ate Rita, Brother Marlon, pakisama po sa prayer ang fellowship ng Central Bataan na gaganapin sa Bilukawan SDA Church na siyang host church. Naway bigyan ng Panginoon ng magandang panahon. Thanks po. Okay po. Sige po, atin pong ipag-pray yan. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin na. Mga minamahal kong kapatid, nawa ay nabusog tayo sa atin pong maikling talakayan. At ngayon ay application na po ang hinahantay sa atin na ating Panginoon. Ayan, maraming salamat sa ating pong pagsubaybay. Maraming salamat sa ating pong magpag-share. God bless everyone and shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye.